Sabi nila, ang tukso'y parang anino, laging nakasunod, naghihintay lang ng tamang pagkakataon kung kailan ka pinakamahina. Sa loob ng mahabang panahon, inakala ko na sapat ang tatag ko. Pero sa gitna ng disyerto, kung saan ang tanging kasama mo ay ang init ng araw at ang lamig ng pangungulila, doon ako natumbas, doon ako nalinlang. Isang mapagpalang araw sa iyo, Miss Jamay, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang ito. Ako po si Marta, 31 taong gulang, may asawa at mga anak. Ang susulatin ko ay hindi isang kwento ng tagumpay. Ito ay kwento ng isang maling hakbang na habang buhay kong dadalhin. Isang lihim na nakabaon sa buhangin ng Saudi na pilit kong itinatago hanggang ngayon. Bata pa lang ako, pangarap ko nang makaalis ng bansa. Lumaki ko sa isang simpleng pamilya sa Cagayan. Ang tatay ko ay mangingisda at ang nanay ko naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Bata pa lang ako, nasanay na akong makitang pagod sa mukha nila. Kaya noong nagkaedad ako at may pagkakataong makapag-abroad, hindi na ako nagdalawang isip. Noong 22 anyos ako, natupad iyon. Sa Riyadh, Saudi Arabia. Hotel stop ako roon. Sa simula, ang sarap sa pakiramdam. Yung unang padala mo ng pera. Yung makita mong makakakain na ng masarap ang pamilya mo sa Cagayan. Yun ang nagpapatakbo sa akin. Tuwing tumatawag ako sa bahay, naririnig ko ang saya ng mga anak ko. Mama, may bagong sapatos na ako oh! Sigaw ng bunso ko sa telepono. Mama, hindi na kami nag-aalala sa baon. Sabi naman ng panganay ko. Sa tuwing maririnig ko iyon, parang napapawi ang pagod ko. Kahit minsan, 12 oras akong nakatayo sa trabaho, ngumiti sa mga bisita, naglinis ng mga kwarto, nag-ayos ng mga kama. Lahat iyon ay tiniis ko. Pero habang tumatagal, ang kapalit pala ng perang ipinapadala ko ay unti-unting pagkamatay ng aking emosyon. Mahirap maging OFW. Kapag wala kang trabaho, nakatingin ka lang sa apat na sulok ng kwarto mo. Maliit lang ang inuupahan kong silid. Isang kama, maliit na mesa, at isang bintanang nakaharap sa disyerto. Sa umaga, ang sikat ng araw ay tila apoy na tumatagos sa salamin. Sa gabi naman, ang katahimikan ay parang kumakain sa loob ng dibdib mo. Doon papasok ang lungkot. Doon papasok ang inggit. Kapag nakikita mo sa Facebook ang asawa mong masaya, kasama ang mga bata, habang ikaw, mag-isa. Minsan, habang nag-i-scroll ako sa cellphone, nakita ko ang litrato nilang magkakasama sa beach. Ang caption ng asawa ko, Family Day. Napangiti ako, pero may kirot sa dibdib ko. Kung nandyan lang sana ako, bulong ko sa sarili ko. Doon nagsimulang gumuho ang pader ko. Naghanap ako ng atensyon. Naghanap ako ng init na hindi ko makuha sa asawa ko dahil sa layo namin. Noong una, simpleng pakikipag-usap lang sa mga kababayan hanggang sa unti-unting naging mas personal ang mga usapan. Nagkaroon ako ng mga panandaliang relasyon. Mga lalaking akala ko'y makakaintindi sa akin. Pinoy man o ibang lahi, hindi ko na inisip ang moralidad. Ang mahalaga lang noon, hindi ako mag-isa. Sa abroad kasi, Miss Jamay, may mga gabi na pakiramdam mo ay wala kang halaga. Parang ikaw ay isang katawan lang na nagtatrabaho para magpadala ng pera. Kapag walang yakap, walang nag-aalala sa iyo. Madali kang madala ng tukso. Isang gabi, naimbita ako sa birthday ng isang kakilala. Alam niyo naman sa abroad, ang mga ganitong party ang tanging takas namin. May alak, may sayawan, may pansamantalang kalayaan. Ang party ay ginanap sa isang apartment na pagmamay-ari ng mga foreign workers. Maliit lang lugar, pero puno ng tawanan. May mga ilaw na kumikislap, may malakas na tugtog, na Arabic at English na kanta. May mga kababayan din akong naroon. Halika na Marta, minsan lang to, sabi ng isang kaibigan ko
habang inaabot ang baso ng alak. Hindi ako sanay uminom, pero ng gabing iyon, tinanggap ko. Isang baso, naging dalawa. Hanggang sa unti-unting umiikot ang paningin ko. Doon ko nakilala si Omar. Isang Lebanese si Omar. Matangkad, maputi, at talagang nakakalunod ang kanyang mga mata. May kakaiba sa kanya. Iyong tipong kapag nagsalita siya, napapatingin ng lahat. Lumapit siya sa akin, habang hawak ang isang baso. "You look lonely," sabi niya sa mahinang Ingles. Napangiti ako. "Maybe a little," sagot ko. Nag-usap kami. Kahit paputol-putol ang Ingles ko, ay may accent siya. Somehow, nagkaintindihan kami. Tumatawa siya sa mga kwento ko, at pakiramdam ko ay may nakikinig sa akin. Sa gitna ng kalasingan at pagkahilo, tila naging malambot ang buong pagkatao ko. Noong niyaya niya akong sumama sa tinitirahan niya, hindi na ako nag-isip. Sumama ako. Pagdating namin sa bahay nila, napansin kong hindi siya mag-isa. May apat pa siyang kalahi na naroon. Nakatambay sila sa sala. May hawak ding mga bote ng alak at nag-uusap sa wikang hindi ko maintindihan. Sandali akong napahinto sa pinto. "My friends," sabi ni Omar, sabay kibit balikat. Ngumiti lang mga lalaki habang nakatingin sa akin. Ngunit dahil sa tindi ng impluwensya ng alak, binaliwala ko iyon. Dinala ko ni Omar sa kanyang kwarto. Ang kwarto ay simple lang. May kama, maliit na mesa, at isang electric fan na umiikot ng mabagal. Sa labas ng bintana ay ang dilim ng disyerto. Doon, may nangyari sa amin. Pagkatapos, dahil sa sobrang pagod at hilo sa alak, nakatulog ako sa tabi niya. Hindi ko alam kung gaano katagal akong natulog. Nagising ako madaling araw na. Tahimik ang paligid. Wala nang ingay ng party. Ang naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng electric fan at ang sariling tibok ng puso ko. Ramdam kong mga haplos sa aking balat. Ang akala ko, si Omar lang iyon na muling nagnanais. Tulog-tulugan ako. Naghihintay na matapos siya. Pero may kakaiba. Hindi pamilyar ang galaw ng mga kamay. At parang masyadong marami. Unti-unti akong kinabahan. Pagdilat ko, para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Wala sa tabi ko si Omar. Sa halip, ang apat niyang mga kasamahan ang nakapaligid sa akin. Lahat sila'y nakangisi. Lahat sila'y may masamang balak. Miss Jamay, hindi ko na maipaliwanag kung paano ko kinayang gabing iyon. Para akong isang hayop na pinagpapasapasahan. Wala akong lakas para lumaban. Wala akong boses para sumigaw. Matapos ang lahat, inihatid ako ni Omar sa bahay ng kaibigan ko. Bago ako bumaba ng sasakyan, inabutan niya ako ng 1,000 at 500 riyal. Pambayad daw sa akin. Higit 20,000 piso. Habang hawak ko ang pera, nanginginig ang kamay ko. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako o masusuka. "Martha, take it," sabi niya. Tila walang pakialam sa nangyari. Hindi ako makapagsalita. Parang nawalan ng laman ng katawan ko. Tahimik ang biyahe. Ang tanging naririnig ko ay ang ugong ng makina at ang hangin na humahampas sa bintana. Sa labas, madilim ang kalsada ng Riyadh. Ang mga ilaw sa poste ay tila mga matang nakatitig sa akin. Mga matang humuhusga. Pagdating sa apartment ng kaibigan ko, bumaba ako ng sasakyan na parang multo. Nandidiri ako sa bawat sentimo ng perang iyon. Pagpasok ko sa loob, hindi ko na napigilan ng galit. "Inilagay mo ako sa sitwasyong iyon!" Sigaw ko sa kaibigan ko, habang hawak ang pera. Nagulat siya sa bigla kong pagpasok. "Ano bang nangyari sa'yo?" Tanong niya. Ibinato ko ang pera sa mesa. "Sinadya mo to, no? Sinet up mo ako." Pero ang sagot niya, "Marta, hindi kita pinilit. Ikaw ang sumama."
Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Doon ko na-realize, wala akong pwedeng sisihin kundi ang sarili ko. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong ibaon ang lahat sa limot. Parang wala lang nangyari. Pumapasok ako sa trabaho ng maaga. Umuuwi ng hating gabi. Nilulunod ko ang sarili ko sa pagod para hindi na mag-isip. Pero kahit gaano ko pilitin kalimutan, may mga gabi na bumabalik ang alaala. Sa tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita kong mga nakangising mukha nila. Naririnig kong mga boses nila na hindi ko maintindihan. At doon ako nanginginig. Minsan, sa banyo ng hotel, napaupo na lang ako sa sahig habang umiiyak. Bakit ko ginawa yun? Paulit-ulit kong bulong sa sarili ko. Pero makalipas ang ilang linggo, nagsimula ang pagkahilo. Sa una, iniisip ko pagod lang, overwork, pero dumalas ang pagsusuka. Kahit sa amoy ng pagkain, nasusuka ako. Minsan, habang naglilinis ako ng kwarto ng bisita, bigla akong nahilo at kinailangang humawak sa mesa para hindi matumba. Hanggang sa napansin ko ang isang bagay na mas kinakatakutan ko. Hindi dumating ang aking buwan ng dalaw. 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Hindi ko na mapigilan ang kaba. Isang gabi, naglakas loob akong bumili ng pregnancy test sa isang maliit na botika. Pagbalik ko sa kwarto ko, matagal kong tinignan ng maliit na kahon na iyon. Parang may bomba akong hawak. Nanginginig ang kamay ko habang ginagawa ang test. Ilang minuto lang lumipas. Pero para sa akin, parang 1 oras. Nang lumabas ang 2 guhit sa maliit na strip, parang huminto ang mundo ko. Miss Jamay, nabuntis ako. Napaupo ako sa sahig habang hawak ang bibig ko para pigilan ng hikbi. At ang pinakamasakit na katotohanan, hindi ko alam kung sino sa kanilang 5 ama. Lahat sila, walang proteksyon. Lahat sila, kinuhang pagkatao ko sa loob ng isang gabi. Gabi-gabi akong umiiyak, hindi lang dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa takot. Sa Saudi, bawal ang mabuntis ng walang asawa. Kulong at latigo ang naghihintay sa akin. Tuwing pumapasok ako sa trabaho, pakiramdam ko'y may nakatingin sa tiyan ko, kahit hindi pa naman halata. Minsan, habang naglilinis ako ng kwarto, napahawak ako sa tiyan ko. Anong gagawin ko sa'yo? Bulong ko. 4 na buwan ng tiyan ko nang maglakas loob akong lumapit sa konsulado. Halos hindi ako makapagsalita sa receptionist habang pinipigilan ng luha. Kailangan ko po ng tulong, sabi ko. Sa tulong ng Polo at OWA, naasikaso ang aking repatriation. Pero hindi naging madali ang proseso. Habang naghihintay ako ng papeles, kumalat ang kwento ko sa mga kapwa ko OFW. Ang mga dating kasabay kong kumain at tumawa, biglang umiwas. Ang ilan, diretsahan ng panlalait. Deserve mo yan. Bulong ng isa habang dumadaan ako sa hallway. May isa pang nagsabi, kasi naman kung sino-sino pinapatulan. Ang bawat salita nila ay parang patalim na tumatagos sa dibdib ko. Umuwi ako ng Pilipinas, pero hindi sa Cagayan. Hindi pwedeng malaman ng asawa ko. Hindi ko kayang makitang mukha niya habang dala ko ang kasalanang iyon. Sa Pampanga ako tumuloy, sa bahay ng kaibigan kong si Lisa. Si Lisa ay 46 anyos na, matandang dalaga, at retiradong OFW na rin. Pagdating ko sa bahay nila, niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi ka nag-iisa, sabi niya habang pinupunasan ng luha ko. Siyang naging anghel ko sa panahong itinakwil ko ang sarili ko. Sa maliit niyang bahay sa Pampanga, doon ko tinago ang aking pagbubuntis. Nag-imbento kami ng kwento sa asawa ko. Sabi namin, may problema sa visa ko, kaya kailangan kong manatili muna sa agency sa Maynila. Tuwing tumatawag ang asawa ko, pinipilit kong maging normal ang boses ko. Kumusta kayo dyan? Tanong ko. Okay lang kami.
Miss ka na ng mga bata. Sagot niya. Sa tuwing maririnig ko iyon, parang nadudurog ang puso ko. Si Lisang nagpapadala ng pera sa pamilya ko para isipin nilang galing iyon sa sahod ko. Nang isilang ko ang anak ko, nadurog ang puso ko. Mahaba at masakit ang panganganak. Halos isang buong gabi kong nasa labor room. Nang marinig kong unang iyak ng sanggol, hindi ko napigilang umiyak. Ibinigay sa akin ng nurse ang bata. Napakagwapong bata. Kitang-kita ang dugong Lebanon sa kanyang mga mata't ilong. Maputi ang balat, matangos ang ilong, at malalaki ang mata na tila nagtataka sa mundo. Hinawakan ko ang maliit niyang kamay, at doon ko naramdaman ang pinakamabigat na desisyon ng buhay ko. Pero hindi ko siya pwedeng angkinin. Bilang pagsunod sa aming kasunduan, si Lisa ang nagparehistro sa bata bilang kanyang sariling anak. Pinanindigan namin ang kasinungalingan para sa kaligtasan ng pamilya ko. 6 na linggo matapos kong manganak, tila walang nangyari. Bumalik ang shape ng katawan ko. Bumalik ako sa Cagayan. Dala ang mga tsokolate at pasalubong na sa Maynila ko lang naman binili. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng mga anak ko. Mama! Sigaw nila habang tumatakbo papunta sa akin. Niyakap ako ng asawa ko. Hinalikan ako ng mga anak ko. Walang kamalay-malay na ang nanay nila ay nanggaling sa impyerno. Pero hindi ako mapakali. Hindi ko kayang tignan ng asawa ko ng diretsyo. Sa tuwing tinitignan niya ako habang kumakain kami sa hapag, pakiramdam ko ay nakikita niyang kasalanan ko. Kaya paglipas ng 3 linggo, umalis ulit ako. Sa pagkakataong ito, dito naman sa Taiwan. 6 na buwan na ako rito sa Taiwan, Miss Jamay. Maluwag dito. Mas maraming pagkakataon na muling matukso. Pero sa tuwing makakakita ako ng mga kasamahan ko na nakikipag-flirt sa mga dayuhan, naaalala ko ang gabing iyon sa Riyadh. Naaalala kong anak ko na lumalaki ngayon sa piling ng iba. Para sa mga kapwa ko OFW, huwag niyo akong tularan. Ang lungkot ay pansamantala. Pero ang pinsala ng maling desisyon ay habang buhay. Huwag gayaan ang init ng ibang tao ang sumira sa apoy ng inyong tahanan. Mahirap, masakit, at nakakawala ng dangal ang dumaan sa pinagdaanan ko. Salamat sa pagkakataong maibahagi ang aking kwento. Sana'y may matuto sa aking mga pagkakamali. Gumagalang, Marta. Isang napakabigat na pag-amin, Marta. Maraming salamat sa iyong katapatan. Ang kwento mo ay isang paalala na sa likod ng bawat dolyar o riyal na kinikita ng ating mga bagong bayani, may mga sakripisyo at laban na hindi natin nakikita. Ang pagpapatawad sa sarili, ang pinakamahirap na bahagi ng paghilom. Naway mahanap mo ang kapayapaan sa iyong puso habang itinataguyod mo ang iyong pamilya. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Marta? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Jamay.